Minsan kinakailangang bumitaw para mas maging malaya at masaya sa buhay. Pagpapakita ito ng kababaang loob at pagtitiwala sa kalooban at plano ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan na inyong pinatutuhanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat." Sumagot si Juan, "Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagala kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos ang aking kagalakan ngayon. Dapat siyang maitaas at ako na may maibaba." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay detach. Marami po ba kayong mga attachments? Yung attachments, iba't ibang paraan yan. Attachments sa material na bagay, attachments sa relationships, attachments sa posisyon o estado sa buhay, o kaya naman attachments sa ugali. Pwedeng masyado rin tayong attached sa mga pangit na ugali, mga ugali na hindi dapat. Pwedeng maging attached din tayo sa mga ideas, mga kaisipan, mga paniniwala na kahit mali, masyado na tayong naging attached doon sa ganong paniniwala. Magandang makita natin kung ano yung mga attachments natin. Sila'y hindi palaging nakakatulong. Minsan, because of our attachments, hindi tayo lumalago, hindi tayo nag-grow, hindi tayo umuunlad sa buhay. Hindi tayo nagiging malaya. Yung attachments daw ay parang ano lang yan, sinulid. Hindi mo kailangan yan ng malaking lubid o kahit maliit na sinulid lang, kahit gaano kanipis o kaliit yung sinulid, kaya niyang hadlangan ang isang kalapati para maging malaya at makalipad. Hindi kinakailangan ng kalapati ang lubid para hadlangan siyang lumipad. Kahit manipis na sinulid lang, ay nahahadlangan ang kalapati para makalipad. Ganon din po tayo. Yung mga attachments natin kahit gaano kaliit, kaunti, pwede tayong hadlangan ng ating mga attachments to be free, to fly high, to soar high, at umunlad, maging masaya sa buhay. Kaya tingnan po natin yung ating sarili. Magandang tingnan natin yung gospel natin today, si Saint John the Baptist, na kung saan ay tinanong at kinwestiyon kung yung tungkol sa pagbabautismo. At makita natin dito yung attitude ni Juan na nang si Jesus ay pumasok na sa eksena,
At nagsimula na rin magbinyag at tumawag ng kanyang mga alagad. Unti-unti nang nagpakababa, unti-unti nang lumayo, unti-unti nang kumbaga nawala na, umalis na sa limelight itong si John. At sabi pa nga niya, kinakailangan si Jesus ang makilala kahit siya'y kalimutan na. Si Jesus yung iangat at siya'y pababa na. Napakaganda ng attitude na ito ni John the Baptist. At sana maging ganun din yung buhay natin. Na it is not all about us. It is not all about me. It is all about God. It is all about Jesus. Sa buhay natin, kung siguro iba't iba kayo nang narating sa buhay, mayroong namayagpag o kaya naman ngayon ay namamayagpag sa buhay. Meron ngayon ay naghihikahos pa rin, pero may mga little achievements. Ano man yung narating natin sa buhay, ano man yung nagkaroon tayo sa buhay, ano man yung napuntahan natin sa buhay, always remember, it is not all about us. Hindi sa sarili nating galing, sa sarili nating talino, hindi sa sarili nating pagsusumikap, kundi ito'y lahat ay dahil sa biyaya ng Diyos. Sa pag-ibig ng Diyos na madalas ay hindi natin napapansin, hindi natin napasasalamatan, hindi natin nare-recognize, pero it is the grace of God. Siya lahat, Kanya lahat. Kaya napakahalaga nitong attitude ni John, yung kanyang readiness to be detached. Yung detached tayo doon sa attachments natin. At makikita natin dito na si Juan, ang dami ng opportunities para isentro ang lahat sa sarili niya. Pero makikita natin doon the right attitude, the correct attitude of John, that it is not all about him. At the end, what's the use of focusing on the self? Kung darating ang panahon, magtatapos din naman. May katapusan din naman ang lahat. Kaya yung reality of ending sa buhay teaches us na hindi ito tungkol sa atin. Ito'y tungkol sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na matutunan natin ito habang tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito. That we have to learn how to be detached. Kasi yung detachment ay pagpapakita ng ating kababaang loob at ito rin ay pagpapakita ng ating pagtitiwala sa kalooban at sa pag-ibig ng Diyos. Na tayong lahat ay kung nabibigyan man tayo ng iba't ibang mga biyaya, lahat ng ito ay hindi para sa atin at tungkol sa atin. Kundi lahat ng meron tayo, anuman ang ating narating, lahat ng ito'y biyaya ng Diyos upang sa ganoon ay makapaglingkod tayo sa kapwa, abutin ng kapwa, at maipakilala rin si Jesus sa ating kapwa. Mga kapatid, sa pagtatapos ng linggong ito at papasok na tayo sa ordinaryong panahon, sana makita natin in the ordinariness of our life yung kahalagahan ng detachments. Yung pagiging detached sa mga ideas na mali, detached sa material na bagay, detached sa mundong ito, at yung detached din tayo sa ating sarili, yung sobrang pagpapahalaga sa sarili. Doon lamang papasok ang Diyos sa ating buhay. At doon lang natin marirealize everything is about God, everything belongs to God. At kapag natanggap natin ang katotohanan ito, magiging malaya tayo. Kapag natutunan natin at nalaman natin na ang lahat ay sa Diyos, walang talagang atin, doon lang tayo magiging tunay na masaya, tunay na malaya, tunay na magiging ganap sa ating pagkatao. Mahirap
Pero let's try to do our best to be detached little by little. At the end of the day, ang mahalaga, ikaw at ang Diyos. Hindi ikaw at ang iyong material na yaman. Hindi ikaw at ang impluensya mo. Hindi ikaw at ang ano paman, kundi ikaw at ang Diyos. Ako at ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagbibigay sa amin ng halimbawa kung paano mabuhay. Si Juan Bautista na nagsisilbing liwanag at gabay namin kung paano namin tatanggapin si Jesus na iyong anak. Tanggapin siya na may kababaang loob. Siya yung ipakilala at iangat, hindi ang aming sarili. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito'y isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.